Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayon sa Wikipedia, ang mediumship ay isang practice na kung saan ang isang buhay na tao ay sinusubukang makapag-establish ng communication sa kaluluwa o espiritu. Ang mga taong gumagawa nito ay tinatawag na mediums or spirit mediums. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Armida, taga Plaridel, Bulacan. Bata pa lamang ako ay aware na ako that ghosts really exist. Sa edad kong 5 ay sinabi sa akin ni Mama na may third eye ako at kung ano ang dapat kong gawin. Palagi niya akong pinapayuhan na huwag matakot at huwag pansinin ang mga nakikita kong kakaiba sa aking paligid. Kaya naman simula noon ay ginagawa ko ng lahat para kontrolin ang emosyon ko. Sa tuwing nakakakita ako ng multo, nakakatakot man ang itsura niya o hindi. Samantala hindi lang ako ang nakakaranas ng kababalaghan sa aming pamilya. Katunayan, pati mama ko, mga kapatid ko at mga kamag-anak namin sa mother's side ay nakaka-experience din ng mga paranormal anomalies. Katulad na lamang isang araw, namatay yung father ng asawa ng tita Ruby ko due to old age. At dahil close ang family namin sa family nila, the usual Pinoy tradition na buong angkan namin ay umattend sa lamay. This was during the 90s, so camera with film pa ang gamit. Pinicturan yung mga nagnonovena. Yung pagpicture is Ador yung photographer. Nakatalikod sa kanya lahat ng tao. Then makikita yung kabaong. Siyempre naroon din akong nakikilamay. And that time nasa 16 years old na ako. Lumipas ang ilang linggo bago na-develop yung film. Noong tinignan na ang mga litrato. Isang auntie ko ang may napansin sa mga pictures. Ang sabi niya ay kilala niya lahat ng mga nasa picture kahit nasa bahaging nakatalikod ang mga ito. Isa din siya sa nag-attend ng novena. Pero may isa na hindi niya kilala at katabi ko pa mismo ang sinasabi ni auntie. Agad niya akong sinabihan at tinanong noon kung kilala ko ang babae. Nirecall ko ang araw na yon. Nakaupo ako noon sa bandang dulo at wala akong katabi sa left side. And guess what? Nang tingnan ko ang litrato, makikita sa picture yung likod ng babaeng katabi ko. Nakasuot ng black, mahaba ang buhok at may veil na black. Yung buhok at veil sa shoulder part lang makikita tapos blank na kung saan dapat yung leeg and ulo. Kapansin-pansin talaga siya dahil siya lang ang naka-veil sa lahat. At kahit na nakatalikod ay halata naman sa postura niya. Nakaidarang ko lamang ang babae. Pero Papa Dudut, nang suriin ko pa ang litrato ay napansin kong wala palang ulo yung katabi ko. Siyempre kinabahan ako noon.
Sigurado ka, Armida? Hindi mo kilala yan? Paniniguro pa noon ni Auntie sa akin. Opo, Auntie Jella. Wala talaga akong katabi dyan. Ang totoo niyan, diyan ko pa nga pinatong yung bag na dala ko. Kung may uupo sa tabi ko habang nagnonovena tayo, mararamdaman ko po yun. Paglilinaw ko. Hindi ba may third eye ka? Wala ka bang naramdaman o nakitang multo doon sa lamay? Tanong pa ni Auntie sa akin. Meron po akong nakita kaso lalaking multo po yun. Yung tatay mismo ni Auntie Weng. Wala na po akong ibang nakita o naramdaman. Kung multo po yung tumabi sa akin, mararamdaman ko po yun kaso hindi talaga. Nagtatakang sagot ko noon. Bakit nga ba hindi ko naramdaman na may tumabing multo sa akin? Tanong ko noon sa isipan ko. Sa kabilang banda ay pinakita ni Auntie Jella sa ninang kong si Auntie Weng ang litrato na yon. At tulad ng inaasahan ay kumalat ang litrato sa lahat ng mga kamag-anak namin. May mga natakot, meron namang hindi. May nagsabi na baka yun daw ang sundo ni Lolo Intoy na ama nga ni Auntie Weng. Pero may nagsasabi din na isa raw yung masamang espiritu. At dahil ako raw ang katabi nito, dapat daw akong mag-ingat. Years past, bumisita kami sa bahay ni Auntie Weng. Na-open yung topic about sa creepy picture. Pero sabi ko ay okay lang sa akin yon dahil hindi naman ako natatakot. At saka that time ay 19 years old na ako noon. 3 years na ang lumipas pero wala namang nangyayaring masama sa akin. Samantala ikinuwento din sa akin ng aking ninang na pinasuri daw nila ang litrato sa ilang pari na exorcist nung araw na ibinigay sa kanila ni Auntie Jella. Nagpray daw si Father tapos ay biglang umusok yung litrato. Hindi naman OA na usok. Yung kung saan lang si headless visitor. Nakausap daw ni Father ang espiritong yon. At ang sabi, kaibigan ko raw ang babaeng yon kaso'y matagal na kaming hindi nagkikita. Kaya hindi ko alam na patay na pala siya. Umiling pa raw ang espiritu na isama siya sa mga dasal para daw matahimik na ang kanyang kaluluwa. Siyempre papadudot dahil 90s pa noon. Wala pang social media kaya nahirapan akong tukuyin kung sino sa mga kaibigan ko noong elementary at high school ang sumakabilang buhay na. At dahil telepono pa lamang ang nauusong means of communication, sinubukan kong tawagan ang mga kaklase ko kung may balita ba sila kung sino sa mga kaklase namin ang pumanaw na. Pero maski sila ay limited lang din noon ng reach, kaya hindi rin nila alam. Noong nauso ang Friendster noong early 2000, saka ko lang nalaman kung sino ang babaeng katabi ko. Nang tanungin ko ang aking best friend nung elementary na si Rowie, sinabi niya sa akin na namatay pala ang isa naming best friend na si Mary Rose sa sakit na H. fever. 16 years old siya noong namatay sa eksaktong date kung saan ay naroon ako sa lamay ni Lolo Intoy at nagnunovena. By the way, ang H. fever ay almost similar sa dengue. Pero kasi nung 90s ay mas uso ang H. fever noon. So yun na nga, ikinuwento ko kinalaunan kay Rowie na nagparamdam si Mary Rose sa akin sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang litrato. Pero nagulat ako dahil meron din palang similar experience si Rowie kung saan ay nagpakita rin daw si Mary Rose sa litrato habang nasa isang birthday party daw siya. Nakasuot daw na kulay itim at nakabelong itim pero walang ulo. Pagkatapos noon ay nagkasundo kami ni Rowie na magkita at dalhin namin ang mga litrato kung saan ay nagpakita si Mary Rose. At yun nga, noong nakita ni Rowie ang litrato na dala ko ay nagulat siya kasi kapareho
ang babae sa babaeng nasa litratong dala niya. Nang tignan ko yun ay kinilabutan talaga ako kasi similar talaga. Kaya ang conclusion namin noon ay nagpakita si Mary Rose sa amin para alalahanin namin siya sa kanyang pagkamatay. Anyway, lumipas ang 1 taon, graduating na ako noon sa college that time. Nakaranas ako ng isang kababalaghan na masasabi kong hindi ko rin makakalimutan sa buong buhay ko. Every midnight, mga 2 to 3 a.m., nagigising ako kasi sobrang nilalamig yung mga kamay ko. To the point na parang napapaso na siya sa lamig. Usually pag midnight, malamig naman talaga, hindi ba? Pero hindi naman nilalamig yung katawang ko, yung kamay ko lang talaga. Para bang may humahawak na sobrang lamig tapos ang tagal pang mawala. The month of February, mga 2 to 3 a.m. din, I experienced sleep paralysis. Nanaginip ako pero hindi naman siya nakakatakot. So bigla akong nagising tapos ay hindi ko na ma-move yung katawan ko. May mga naririnig akong voices, ang ingay, pero ako lang namang mag-isa sa bahay and that time ay tulog pa yung mga kapitbahay. Iba't ibang voices ang sabay-sabay at paulit-ulit na naririnig ko. Pero mas malakas yung boses ng lalaki na may sinasabi sa akin at nakalimutan ko na yung exact na sinabi ng lalaki. Papadudot, minulat ko yung mga mata ko pero hindi fully open kasi natakot ako. Yung saktong makakakita ka ng light, ganon. May liwanag akong naaninag pero saan namang galing yon? Ang dilim kaya ng kwarto ko kasi off talaga yung light pag matutulog ako. Tapos ang dilim pa sa labas. So back to the story, matagal-tagal din akong hindi nakagalaw. Pero naririnig ko pa rin yung voices sa tenga ko. Nung makagalaw na ako ay nagising ako ulit. So hindi pa pala ako gising nung time na may mga naririnig akong mga boses. Yung akala mo'y gising ka na pero hindi pa pala. Basta ganon. Ang sakit ng katawan ko pagkatapos kasi pilit kong ginagalaw noong time na yon ang katawan ko. Yun lang ay tumayo na ako na nanginginig pa yung kamay sa lamig. Then uminom ako ng tubig tapos ay nagpray ako na huwag na sanang maulit. Actually maraming beses na akong naka-experience ng sleep paralysis pero ito yung worst na experience ko. And hanggang ngayon ay malaking question mark pa rin sa akin kung ano at saan nanggaling yung mga boses na narinig ko at yung light na nakita ko that time. Kung guni-guni ko lamang ba yun? O baka may masamang mangyayari sa akin or something, hindi ba? Dahil sa mga tanong na yon ay nagpasya na akong mag-establish ng communication sa mga patay at mga espiritu. That time ay nauso sa school namin yung Ouija board para daw makakausap ng mga totoong multo. Tamang-tama iniram ko noon ang Ouija board ng kaklase ko at dinala ko yon sa bahay. At nang gabing ninyo ay sinubukan kong maging medium. Mag-establish ng communication sa mundo ng patay sa tulong ng Ouija board. Ilang beses kong sinubukan mag-establish ng communication pero wala. Sa kalagitnaan ay napuputol po ito. Kaya sa huli, nabigo akong masagot ang aking mga katanungan. Pero papadudot nang makita ni Mama ang Ouija board sa kwarto ko kinaumagahan. Naggalit siya sa akin. Sinermonan ako na huwag akong gagamit ng Ouija board. Dahil baka makatawag ako ng masamang espiritu o demonyo at malasin pa ang buong bahay. At saka huwag ko na raw tangkain pang maging medium dahil oras na malaman daw ng mga multo. At ibang paranormal beings na isa kong medium ay hindi na raw ako titigilan ng mga ito for the rest of my life. Siyempre natakot ako. Kaya noong araw ding yun ay pagpasok ko sa school ay sinaoli ko na ang Ouija board sa kaklase ko.
Samantala'y dumating ang graduation at nagkaroon naman agad ako ng trabaho. Sa mga araw na yon ay nakakaranas ako ng kababalaghan dahil yung napasukan kong opisina pala ay isang haunted place. By the way, sa isang university ako nagtatrabaho pero sa office. Sa finance department. Kaya kapag pumapasok ako sa work, mapagkakamalan pa rin akong estudyante kahit na pang-admin ang suot-suot kong uniforme. Natatandaan ko September yon, year 2001, on a Tuesday morning maaga ako nakarating sa campus. Around 6:20 AM sobrang tahimik pa ng campus at lock pa ang main door ng mga rooms. Pumunta agad ako sa reception area at nakita ko nakaupo ang workmate ko sa isang upuan malapit sa reception area. Pero hindi ko muna pinansin. Sa tingin ko, kami pa lamang dalawa ang tao sa second floor. Makalipas siguro ng 10 minutong kwentuhan sa workmate ko ay nag-decide na akong kunin ang susi ng office namin sa guard. After kong makuha ang susi ay ewan bakit pumasok sa isipan kong kumatok muna bago buksan ang pinto. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong kumatok bago ko buksan ang pinto at kumatok ako ng 3 beses sa main door kung saan nag-oopisina ang finance department. Yung saktong katok lang, hindi malakas at hindi mahina. Pagkatapos noon ay meron akong nadinig na parang kaluskos sa likod ng pinto. At parang nasa harapan ko lang talaga ang kaluskos kaya sa sobrang takot ko, kumaripas ako ng takbo pabalik sa reception area. Tinanong niya ako kung anong nangyari and pagkatapos kong magkwento ay sinabi din niya ang rason kung bakit nasa labas siya naupo. Pagkatapos niya raw buksan ang main door, 3 nila, ay may narinig siyang tunog ng laptop na tinitipa ng malakas. Tapos mamayang kaunti daw ay meron daw siyang nakitang maliit na aninong itim na mabilis na lumabas sa pintuan. Sa takot niya ay nagmamadali daw siyang lumabas kaya simula noon, pag dumarating daw siya ng maaga at wala pang mga kasama niya ay tumatambay muna siya sa reception area hanggang sa makahanap siya ng kasabay. Noong araw namang yon, ang ginawa namin ay naghintay kaming dumating ang ibang mga co-workmate namin at saka na papasok sa rooms. Hanggang sa nagsadatingan na nga ang ilang mga workmate namin, so ako ay hinintay kong dumating yung isang kasamahan ko sa finance department, si Sheila, kasi alam ko na early bird din siya. Siyang nagpindot ng ilaw kasi merong staff na magpapatay lahat ng ilaw para safe din sa kuryente. Pagpasok sa aming opisina ay hindi naman weird. At dahil sa wala pa naman masyadong empleyado at wala pang 8 AM, ay nag-agahan muna ako ng pagkain binili ko sa convenience store. Habang kumakain ako ng agahan sa room ay pumasok yung isang office mate kong si Andrew. Nagmamadali at parang takot na takot. Kwento niya sa akin meron siyang narinig na malakas na hilik ng isang lalaki sa men's restroom. Grabe ang kilabot ko noon habang nagkukwento si Andrew. Papadudot, ganon sa aming opisina malakas talaga ang mga bad entity o spirit kapag Martes at Biyernes. Meron pang ibang incident sa men's CR pa din. May workmate kaming nakakita ng batang lalaking umiiyak. And sa mga rooms naman ay merong isang batang babae ang biglang sumisilip sa ibang workmate namin. Pero kami mga empleyado ay sanayan na lang. Lalo na ako may third eye. Pinaktis ko talaga ang art of deadmatology. Yung poker face kahit na humarap pa sa iyo ang multo. Oo, nakakatakot at nakakagulat pero sinanay ko talaga ang sarili ko na huwag matakot at huwag pansinin ang mga nakikita ko. Kasi nga kapag nalaman nilang may third eye ako ay siguradong hindi ako titigilan ng mga yon. Sa kabilang banda ay meron akong nakitang multo ng isang batang babae doon din sa school na pinagtatrabahuhan ko. Gusto ko sanang maging medium kasi palagi ko na lang napapansin na umiiyak ito at parang may hinahanap. Pero nang ikwento ko ito sa mama ko, muli na naman niya akong sinermonan. Nakalimutan ko na raw ang mediumship na yan. At wag daw akong maawa ng basta-basta. Lalo na raw kung alam kong espiritu o multo na lamang ito.
Marami daw kasi mga espiritu na magaling manlinlang ng tao. Yung akala mo daw ay mabait, maganda at mukhang harmless. Pero ito pala yung masamang espiritu. Huwag daw ako magpaninlang sa mga masasamang espiritu. Samantala, ang isa rin sa hindi ko makakalimutan. Naganap ito noong Holy Week. Isang linggo kaming bakasyon sa trabaho kaya nag-decide akong umuwi noon sa aming probinsya. Kasama ko noon ang buong pamilya ko at ang pinakamamahal naming pet dog na si Brownie. Doon kami tumira sa rest house namin na si Auntie Jella ang namamahala at nag-aasikaso. Everything is fine until one morning ay maaga akong nagising. Siguro yung mga 6 a.m. It was a fine day and I had a good sleep kaya ang ganda-ganda ng gising ko noon. Bumaba naman ako at wala pang tao sa baba. Tulog po ang lahat. Umiga ako sa sofa, staring blankly sa ceiling habang nag-iisip ng malalim. Tapos yung neighbor namin si Ate Nining ay tumawag sa mama ko sa gate. Check ko daw yung blood pressure niya. Since nurse ni mama, may BP aparatos kaming dala. At nung malaman nilang bumalik na si mama para magbakasyon, yung mga neighbors namin pumupunta na talaga sa amin pag gusto nilang ipacheck ang blood pressure nila. Tinawag ko si mama at mabilis naman itong buwaba. Matapos ang ilang minutong kwentuhan ay kinuhanan na ni mama ng BP si Ate Nining. Medyo mataas. Then nag-advise si mama sa kanya kung ano ang dapat gawin para bumaba ang BP. Tapos noon ay nagpasalamat na siya at umalis. Ako na mismo ang naghatid kay Ate Nining palabas ng gate. Pero bago ko may sarang gate, out of nowhere ay may matandang babae na nasa harapan ng gate namin. Creepy talaga, Papa Dudut. Hindi ko siya kilala at alam kong hindi din siya taga sa amin. Nakabanda na siya at medyo kulang sa calcium kasi kuba na siya. Akala ko ay nanlilimos kaya tinanong ko siya, "Lola, ano po yun?" Bigla ako nagulat kasi hinawakan niya ang kamay ko tapos ay paulit-ulit niyang sinasabing, "Gamutin mo ako. Gamutin mo ako." Tapos pag-check ko sa kamay niya na nakahawak sa akin ay naaagnas yung kamay niya. Hindi ko alam kung sugat or leprosy, basta nakakakilabot. Pero nakaramdam ako ng awa kaya sinabi ko na lamang na hindi po ako Dr. Lola. Pero tignan natin kung anong magagawa ng mama ko. Nurse po siya. So pinapasok ko siya at mukha naman kasi siyang harmless. Saka feeling ko ay mas stronger ako sa kanya. Sa loob ng house ay nilibot niya ang paningin niya sa buong bahay. Then she asked, "Kailan ba ng mama mo ang nandito?" Sagot ko, "Hindi po, kasama ko rin po ang tatay ko at mga kapatid ko." "Maupo muna kayo habang tatawagin ko muna si mama. Kanina kasi nasa baba na siya, umakyat ulit." Samantala nakaupo siya sa may sofa habang tinawag ko naman si mama. Pero nakapagtataka ilang beses ko nang tinawag si mama pero hindi siya buwaba o lumabas ng kwarto niya. Samantala ay nakita ko naman ang first aid kit na nakadikit sa pader. Nilapitan ko yun at kinuha ko yung mga laman. Tapos ay buwaba ulit ako at tinabihan ko na yung matanda. Medyo iba talaga yung feeling ko that time. Nakatitig siya sa akin pero iniiwasan kong tignan siya. Bigla niya akong hinawakan sa dalawang balika tapos ay iniharap niya ako sa mukha niya. Nagulat talaga ako lalo na yung nakita ko yung mukha niya. Ang lalim ng mata niya na nanlilisik tapos ay kulubot na ang skin niya. And then na-shock ako kasi ang lakas ng force niya. Inihiga niya ako sa may sofa. Hindi ako makakilos at hindi din ako makapagsalita. As if na-paralyze ako. Then she leans her head towards me slowly. Nakakatakot but I can't close my eyes. Then she dropped her jaw as in parang nalaglag yung panga niya. As if hindi connected sa skull niya. Ang laki ng bunganga niya. Wala siyang ngipin at ang itim ng gums niya. Plus her laway is so thick na nakadikit sa upper and lower lips niya. Na-imagine nyo na ba? Tapos nilapit niya yung bibig niya sa bibig ko. Hindi ako makagalaw noon, Papa Dudut. Hindi rin ako makasigaw at hindi ko may sarado ang bibig ko.
Hindi ko din mablink ang mga mata ko. Nakikita ko. There's a white smoke-like thing na hinihigop niya sa mouth ko. Nakita ko kung paano niya hiniwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan. At nakikita ko din yung black smoke mula sa kanyang bibig na pumapasok sa bibig ko. Nakakatakot and at the same time ay nakakadiri. Hindi ako makagalaw. My brain is the only thing that functioning. Naisip ko na soul switching ba ito? Maybe she needs a younger body to continue her hellish deeds. Ano ang mangyayari sa akin? Nagdasal ako sa aking isipan at buti na lamang at malakas ang faith ko. I pray hard. I pray for someone to rescue me. After that, wala na akong maalala. I was stuck in that position, lying at my back, nakanganga tapos ay umiiyak. Nakita ko naman ang aso kong si Brownie at tumalon pa ito sa akin. Ang lakas ng talon niya sa dibdib ko na parang nabalik ako sa reality. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na umiyak. Iniisip ko na bangungot ba yon para kasing totoo. It felt so real. No one witnessed it kaya wala akong mapagtanungan kung totoo ba talagang nangyari sa akin. Samantala simula noon Papa Dudut ay nilapitan na ako ng mga multo. Bawat isa sa kanila ay para bang alam na isa akong medium o yung mortal na taong malalapitan nila sa tuwing kailangan nilang makapag-establish ng communication sa mga taong mortal. Noong una ay natakot talaga ako to the extent na para na akong nababaliw. Pero sabi ni Mama sa akin, ngayong alam na ng mga espiritu, na isa kong medium ay tanggapin ko na lang daw yon. Kung gusto kong tumulong sa mga kaluluwang naliligaw ng landas o yung mga hindi matahimik ay sige lang daw at tumulong daw ako. Pero kung ayaw ko naman, pati masamang espiritu ay lapitan ako. Binigyan ako ni Mama ng isang anting-anting na ayon sa kanya ay nakapagtataboy ng mga unwanted spirits. Namanad daw niya ito sa nanay niya na isa rin daw medium at ginamit daw niya ang anting-anting na yon para i-cover ang kanyang sarili sa mga elementong hindi nakikita ng mga normal na tao. Panahon na Armida para ikaw na ang gumamit niyan. Sabi pa ni Mama sa akin pagkaraang ibigay niya sa akin ang namanang anting-anting. Pero paano kayo? Kayo naman ang lalapitan ng mga yan. Pag-aalalang sabi ko. Huwag mo na akong alalahanin, matanda na ako at sanay na ako. May sapat na rin akong katapangan para harapin sila. Ang sabi pa ni Mama sa akin. Simula noon Papa Dudut ay sinuot ko na ang anting-anting ng mama ko at epektibo nga. Hindi na ako nilalapitan ng mga masasamang espiritu o mga kaluluwang ligaw. Paminsan-minsan ay sinusubukan kong tumulong sa mga kaluluwang hindi matahimik at ako nga ang nagsisilbing medium pero hindi ko madalas ginagawa yon kasi gusto ko pa rin mabuhay ng tahimik. Samantala makalipas ang isang buwan pagkabigay ni Mama sa akin ng anting-anting ay sumakabilang buhay na siya. Death by natural causes naman yon. At hindi dahil sa masamang espiritu. Sa ngayon ay may asawa na ako at may sariling pamilya. Tahimik naman ang buhay namin dito sa Plaridel, Bulacan. Hindi na rin ako nagpa-practice ng mediumship kasi gusto kong magkaroon ng maganda at tahimik na buhay ang pamilya ko. Masaya naman kaming lahat lalo na ako sa kabila ng ilang kababalaghan na nangyari sa buhay ko. Pero hindi naman ako takot sa kanila kasi alam kong naririto ang Diyos sa tabi ko. Binabantayan ako at pinoprotektahan laban sa mga masasamang espiritu. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Armida. Maraming salamat Armida sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Tama lamang ang naging desisyon mo na unahin mo muna ang katahimikan ng pamilya mo bago ka tumulong sa mga kaluluwang naliligaw ng landas. Kahit na nabiyayaan ka ng kakayahang ganon ay hindi ka naman obligado na i-practice yon lalo na kung alam mong ikakapahamak mo lamang. Leave the mediumship to the experts. Basta Armida, wag na wag kang mawawala ng pananampalataya sa Diyos dahil yan lamang ang nagsisilbing armas
o pananggamo laban sa mga masasamang espiritu o elemento na gustong lumapit sa iyo. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories na ina-upload namin araw-araw. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go, wag na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.